Umaga po sa bawat isa. Can you say good morning? Sige po, busy. Good morning. So I praise God once again for this opportunity to honor our God. So again, sira po yata yung AC natin. Kasi malamig naman, di ba? Sige, praise God po. And of course, we welcome back po dun sa mga galing bakasyon kay Galapas Francis and Sis G, and even kay Pas Leo from Hawaii. Fresh na fresh pa. Welcome back, Pas. So, talagang ang tagal po nung vacation niya, no? 3 months? 2 months. So, again, salamat po. Kumusta naman po ang ating taon na ito? So, yung iba po, baka yung iba sa atin, mayroong mga, again, yung yearly na mayroong resolution. Meron po ba? Meron pa po ba? Wala na. Praise God. And how about our prayers? So, 2025, sabi nga, di ba sa ating team, a breakthrough. Na-experience na po ba natin? May naka-experience na ng breakthrough? Amen. So, praise God. And as we go, hayaan niyo po na tayo po ulit ay manalangin. Okay lang po ba? So, let's pray. Father God, once again, we praise you and we honor you. Salamat po, Panginoon, sa umaga pong ito. And again, sa aming na-experience na paghipo mo, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Truly, Lord, kumilos ka po sa bawat isa. And as we go, Panginoon, sa aming pakikinig na yung salita sa umaga pong ito, dalangin namin ang pagsama mo. Let your holy presence be upon us, to each one of us, Panginoon. And we ask guidance, we ask wisdom, knowledge and understanding sa mga salita na maririnig po namin sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, and truly, Lord, I humbly bow down before you, asking for your wisdom, Panginoon, and let every word na mababanggit ko po sa umagang ito, Panginoon, ito po ay nagmula sa iyo. Salamat po sa iyong kapangyarihan. Tunay nga po, Panginoon, that ikaw lamang ang maging sentro po ng gawain na ito. Be the center of this service, O Lord God, and I pray that you will cover this place with your holy and precious blood, that there will be no weapon formed against this area, this place, Panginoon, will prosper. In Jesus' name, patuloy na ikaw po ang mataas, mag-glorify at matanghal, Panginoon, sa umaga pong ito. Salamat po, ikaw po ang mataas at matanghal sa umaga pong ito hanggang sa matapos po ang gawain. Panginoon, muli sa iyo po ang lahat ng papuri, sa iyo po ang lahat ng kapangyarihan. Ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat po. And experiencing breakthrough, halaga po nito sa bawat isa sa atin, di ba? Each one of us, as believer of Christ, we know Christ, di ba? So, yung tanong ko nga po kanina, na-experience na po ba natin yung breakthrough na yan? Siguro, sa mga darating pang araw, weeks, months, or maybe we say that this year, marireceive natin yung breakthrough na yan. Amen? But, sabi nga po, breakthrough, our first real breakthrough in life only happens, kailan po? When we encounter our God. When we encounter our Lord Jesus Christ. When we decide to believe. Amen? When we decide to believe that Jesus Christ is our Lord and Savior. Amen? And the second breakthrough in life is when we experience God. Sino po sa atin na na-experience na ang Panginoon? Amen? Lahat po tayo. I do believe that each one of us experience in different ways, di ba? Iba-iba mang experience yan, but still, with the divine intervention of our Lord, may experience na po natin ang breakthrough na yan. In life, when we experience God, and when we decide na mag-decide po tayo na tanggapin natin ang ating Panginoon. Di ba?
that breakthrough comes. Sabi nga po, encountering and experience God in our journey of faith, and in that journey, that all still breakdowns, meron pa rin po tayong raranasan na pagsubok. Amen? When we decided to follow our Lord Jesus Christ, nararanasan po natin yung breakdowns. Meron pa rin mga problems. Sino po dito yung hindi na nakakaranas ng problem? Wala po, di ba? Lahat po tayo. When we decide to follow our Lord Jesus Christ, asahan po natin that problems will be magnified. But by our faith, alam po natin na magpapagtatagumpayan po natin ang mga trials na yan. Di ba the scriptures assures us that it's not only aware of our struggles, aware po ang Panginoon sa mga struggles natin, but also promise to make a way when it seems to be no way. God will make a way. Sabihin niyo po sa katabi niyo, God will make a way. Kung ano man yung pinagdaraanan niyo ngayon, God will make a way. Pero dapat meron po tayong gagawin. And that is to trust God. Amen? Trust God sa mga promises niya. God does break through, but He's waiting for us to take the first step. Sabi nga po dun sa devotion kanina ng music, ang breakthrough po is naandyan na yan. Naka-prepare na yan. Ang gagawin na lang po natin is to take that first step. Kailangan meron kang action na gagawin. Kasi kung hindi po tayo gagawa ng action, hindi po natin makakamtan yan. And sa araw po na ito, meron pa akong 3 steps of faith para ma-experience po natin ang breakthrough ng ating Panginoon. 3 lang po ito, pero napaka-basic po nito. Siguro po yung iba sa atin, narinig na ito, or na-experience na po ito. So first, to experience breakthrough is to call on God. Sabi po ni David, listen to my cry for help, my King and my God. For to you I pray. In the morning, kita mo po, in the morning, sabi niya, my Lord, you hear my voice. In the morning, I lay all my requests to you and wait in expectations. Sabi po ni David, as king, sabi niya, Lord, I cry for you. Sometimes, ganun po tayo. May mga troubles, may mga pinagdaraanan po tayo sa ating mga buhay. But, sino po yung inuuna natin? Yung mga kaibigan ba natin? When we experience problems in our lives, sino po yung unang nilalapitan natin? Sabi ko nga po, it's very basic po itong aking isi-share sa inyo. Maybe this is a reminder for us, and again, encourage us para bumalik po tayo doon sa ating basic na ginagawa for our Lord Jesus Christ. Ang una po is to call, di ba? Sabi po ni David, in the morning, early in the morning, I cry, I pray. Tayo po, sa umaga, anong oras po tayo nananalangin? And that is between you and God. Huwag niyo na pong sagutin yan. Question lang po, para maalala po natin. Sabi nga po, Jesus is not the last resort. We should come to Jesus first. Pakisabi po sa katabi nyo, Jesus first. Jesus first. Amen. Siya dapat ang una. Hindi po siya yung nahuli kasi minsan, ganun po tayo, di ba? May mga oras na when troubles come, nagwo-worry na po tayo. 'Di ba? Yun yung una nating nararamdaman. Hindi ko po alam kung ako lang po ang nakakaranas nun. But I'm sharing it with you. Pag merong worries, meron na pong troubles, may problems, sino po yung una nating nilalapitan? Yung mga kaibigan ba natin? Yung mga kaibigan, mga kamag-anak ba natin? Last resort po natin ang Panginoon. Pag wala na po tayong magawa, at saka lang tayo tatawag. Lord, I need you.
Pero ginawa po natin muna lahat ng magagawa natin. But still, at the end of the day, tumatawag pa rin tayo sa ating Panginoon. If we want to experience God, tumawag tayo sa ating Panginoon. Let's pray yung mga nararanasan natin, di ba? Let's pray for our need. Alam niya po yun. Pero mas maganda po kung sinasabi pa rin natin. It is beneficial for us to talk to our God. Kasi ang sarap pong makipag-usap sa ating Ama, di ba? Katulad po tayo, di ba? Sino po yung may mga tatay pa? Taas po ang kamay. Yung may mga tatay pa. Di ba? Ang sarap makipag-usap sa ating Ama. Di ba? Ako kasi wala na wala na yung aking tatay. But I praise God kasi I know that He's in heaven. Amen? So, unahin po natin ang Panginoon. Kasi tayo minsan, di ba, ganun po yung ating, yung, ang tawag doon, yung instinct. Pagka meron po tayong pinagdadaanan, ako muna. Gagawa muna ako ng paraan. Pag hindi na po kaya, and then 911 or 999, tatawag na po tayo sa ating Panginoon. Kasi wala na tayong magawa. And that's the time na ma-realize natin na kailangan pala natin ng Panginoon. And of course, when we do pray, kailangan alamin po natin kung ano po yung ating motibo. Minsan nagtataka po tayo, Lord, ang tagal ko na pong pinag-pray. Buwan na, taon na, but still, Lord, hindi ko pa rin po nare-receive yung prayer ko. Maybe, yung ating motibo, our motive. Next slide po. Call unto God. First, let's check our right motives. Asking with the right motives. Sabi nga po dito sa James 4:2-3, you do not have. Why? Because you do not ask. Bro, yung verse niya yan. Thank you po. Asa na? So you kill. You covet. Yung bro, yung asking. Asking with right motives. Kasi pag tayo po'y nanalangin minsan, puro yung sarili po natin, di ba? Ourselves, me, I, myself, puro po yun yung motibo ng ating panalangin. Yung pong, ito. Hindi ko pala. Tama. Sorry po. So, continue po tayo. When you ask, sabi niya, sa verse 3, doon na po tayo sa verse 3. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives. So, we have to check our motives. Sa ating pananalangin, di ba sabi nga po, unahin po natin yung ibang kapakanan ng ating mga kakilala. When we call on to God, check our motives. Ano ba yung motibo ko? Bakit ako nananalangin? If we want to experience breakthrough in our lives, sa ating pong pananalangin, check po natin our motives. Ito ba ay para sa ating Panginoon o para sa aking sarili lamang? Gusto ko lang ganito. I need this, I need this, I want this, I want this. Lord, Lord, Lord. Check our motives. And then, after we pray, ask Him to help you focus less on ourselves. On ourselves. If you can do that, you are already on the road for a great peace and joy. Di ba ang sarap po kasing manalangin eh. Pag tayo po ay, yung tama po yung ating, we are at peace. Kung tama po yung motibo natin, no? When we call on to God. Saya po, yung joy when you are praying to our Lord Jesus Christ. Alam niya na pakikinggan niya tayo. Kasi tama po yung motibo ng ating pananalangin. Tama po yung motibo ng ating mga puso. We have the right heart, the right mind, so we will experience peace and joy when we pray. Amen? Pangalawa po, pray for others. Alalahanin po natin yung ating mga kapatid. I praise God po kasi last Monday,
nasa office po ako, may na-receive po akong message from Nanay Net at ang message niya po is Thai. Ano kaya? Bakit kaya? Kumakain po ako nun. Tapos maya-maya, sinend niya na po yung mga BP, yung mga BP niya. So, medyo mataas daw. So, I asked God, Lord, I know I am preparing your message. And during that preparation, siyempre ang kaaway, ganun din, nag-prepare din siya. Ano kaya ang gagawin ko dito? Kailangang i-distract ko ito sa kanyang pag-prepare ng message. But I praise God, kasi meron po tayong mga prayer warriors. So then, nag-send po si Sis Pem. I thank God for Sis Pem na nag-message po siya. And then, pag-uwi ko po sa bahay, tawag po kaagad ng 999. And before that, syempre, I pray during my travel, pabalik po dito, nananalangin po ako, Lord, I am preparing your word, your message. I know yung kaaway, meron din siyang gustong gawin. But I praise God po. Kasi sinamahan niya po si Nanay Net. And sobrang taas po ng kanyang BP. And yung sakit po ng ulo niya, halos hindi po siya makatayo. And I thank God din po sa buhay ni Nak Jen na tumulong po sa kanya. And ayun po, to make the story long, short, sabi po ng doktor, kailangan po siyang i-CT scan and the blood test. Nag-share na po ako yung goodness ng Panginoon. And then sabi po ng the doctors, yung findings po nung blood and the CT scan is all good naman po. So I praise God kasi because of the divine intervention po ng ating mga prayer warriors, ayun po, salamat po sa prayers nyo. Sabi nga po, pray for others. That's why may mga group po tayo na pag meron po kayong kailangan, may gusto po kayong ipanalangin, ask for prayer with our brethren. Huwag po kayong mahihiya na magsabi po ng ating mga panalangin. And I know God will answer all our prayers. Amen? So, tumawag po sa akin si Pas Larry. Sabi niya, Brad, akala ko magkakaroon ka pa ng isang lalaki kasi yung sinyalis po na nahihilo, nagsusuka. So, and then, pagkatapos po tumawag ni Pas Larry, sabi nung nurse Banay, sabi po ng nurse, kailangan mong pirmahan ito kasi baka mamaya buntis ka. So, sabi namin, matanda na po kami. Sabi niya, 52 na po siya. Bakit? Pakipirmahan niyo na lang po kasi yung blood test result, ano bang tawag doon, Nay? Medyo mataas po yung sa pregnancy. So, nagulat po. Nagulat kami, Pas, nung pagkatawag mo, kinenta niya po sa akin. But anyway, I praise God sa life po ng mga nag-pray. And truly, talagang miracle. But sabi ko nga, naku Lord, mag-i-stay pa po ako ng 10 years na naman dito. 10 years na naman. So, pray for others. Sabi nga po doon sa Galatians 6:2, carry each other's burden. Diba? Alam po natin yung bawat isa, iba-iba po yung nararanasan ng bawat isa. But I praise God po, andito yung mga kapatid natin who are praying for us. Salamat po sa buhay ninyo, especially the prayer warriors, na talagang pag tayo po ay nag-open ng ating mga request sa kanila, they will pray for us. Amen? So, pray for others. Call on to God. Unang-una, we have the right motives, right heart, right attitude, and then pray for others also. Huwag po natin kalilimutan yung mga kapatid natin. Pakitingnan nyo nga po yung mga katabi nyo. Yan, di ba? Yan, tandaan po natin yan. Kaya ko po sinabi yun, ipanalangin po natin sila. Amen? Let's pray for them. Let's pray for them. Masaya po silang tingnan, pero hindi po natin alam. Baka meron po silang pinagdadaanan. Let's pray for them. Call on to God. Unahin po natin ng Panginoon.
Hindi po siya yung last resort. Pag wala na po tayong magagawa, tsaka po tayo nananalangin. Meron po bang gumagawa nun? Anyone can doing that? Pag wala na po magawa, ay naku Lord, luluhod na ako, iiyak na ako. Kasi wala na akong magawa. So unahin po natin ang ating Panginoong Diyos. Let's pray for one another. We have probably seen God move, answering our prayers for breakthrough to other people. Di ba masaya po ba tayo pagka yung prayer ng ating mga kapatid, yung prayer natin para sa ating mga kapatid is masaya po tayo. Amen. Masaya po tayo. No? Di ba? Ang sarap po kasi ng pakiramdam. Kahit, sige Lord, mauna na po siya. Kahit huli na po ako, okay lang. That's the right motive. So, hindi po umaandar yung oras, okay lang. Sige po. Hindi po siya umaandar. Amen? So, let us approach God's throne of grace with confidence. Siyempre, when we come to prayer, andun po yung confidence natin na God will answer all our prayers. Sabi po dyan sa Hebrew 4:6, hindi ko na po nilagay siya. Remember po yung push. Alam niyo po yung push na acronym? Di ba? Yung push until something happen. In Matthew 7:7 po, meron din doon. Yung ask. Letter A is ask, S is seek, and then K is knock. So keep on asking, keep on seeking, and keep on knocking. And alam ko po, something will happen. Amen. Kasi sa miracle pa lamang po ng prayer namin, napaka dami ko pong patotoo when it comes to prayer. Diba? Yung healing, provisions ng Panginoon, yung guidance, even the protection. When we pray, sabi nga, push until something happen. Amen? Pray pala. Pray until something happen. So number 1 po, ano? To experience God? Call on to God. Pangalawa po, believe in God. Maniwala po tayo na may Panginoon. Sino po dito yung naniniwala na may Diyos? Ang Diyos na buhay. Amen? So sabi po sa Hebrews 11:6, and without faith, it is impossible to please our Lord Jesus Christ. Kung wala kang pananampalataya, napaka-imposible mo pong ma-please ang ating Panginoon. Because anyone who comes to Him must believe that He, what? Exists. Nag-exist po ang ating Panginoon. Kasi kung hindi po siya nag-exist, hindi po nangyari yung ginawa ni Jesus Christ, baliwala po itong mga ginagawa natin ngayon. Bakit pa tayo pumupunta rito? Why? Because we believe that Jesus is alive and God is exist. And that He rewards, ito naman po yung promise ng Panginoon doon sa mga naniwala sa Kanya. He rewards those who earnestly seek Him. Yung sa mga patuloy na nagtitiwala sa ating Panginoon, meron pong reward. And I know, naranasan na rin po natin yan, yung reward na yan. Amen? When we pray for our jobs, pinagkatiwala ng ating Panginoon yan, ibinigay sa atin. When we pray for our good health, ito po, malalakas tayo, di ba? Nakakapunta po tayo dito sa church, we come to church, we fellowship with one another, worshiping our Lord. Yun po ay biyaya na ng Panginoon. Naalala ko po yung sinabi ni Paslari, yung pong gumising tayo araw-araw, di ba? That's a blessing. Breakthrough na po yun sa atin. Kasi ginigising tayo ng ating Panginoon araw-araw. Nakakapag-check po tayo ng FB natin, di ba? Paggising sa umaga, di ako lang po yun. Hindi po kayo yun. Hindi po kayo. Hindi po kayo yun. Amen. So, having faith means that you build your life on God's Word. Sa salita ng Panginoon, we build our faith in studying His Word. Kaya nga po may mga Bible studies tayo. Sino po dito yung wala pa pong sasamahan ng Bible study? Lahat po meron na, no? Amen. So, praise God. We have to build our life on God's Word. You behave yourself
Kailangan mag-behave po tayo according to the Word of God. Kailangan meron tayong self-control. Diba? Sa lahat po ng ating mga ginagawa, dapat meron po tayong self-control. Amen. So, to believe in God involved commitment in change of life. So, dapat mag-commit po tayo. Saan? Sa ating iglesia, sa salita ng Panginoon, and of course, through that commitment, magkakaroon po tayo ng change of life. We are the new creation. The old life has gone, and this is my new life, Lord. This is my new life, and I want to commit it to you. Amen? So, kinukumit ba natin yung buhay natin sa ating Panginoon? Ay, mahina. Sige. Mahina po eh. Paano kaya? Ituloy ko po ba itong... So, let's commit ourselves into the Word of God. Keeping the promise is great battle of faith. Kasi during our faith, meron pong trials, may temptation. Nakikibaka po tayo. The more na tayo po ay nai-experience natin yung battle na yan, the more na lumalalim po yung ating pananampalataya. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa, huwag po tayong mawalan, huwag po tayong matakot when troubles come. Kasi ang pangako ng Panginoon, I will be with you. Sasamahan tayo ng Panginoon. Pero dapat tumawag po tayo sa Kanya. Unang-una na dapat gawin natin is to call on Him. And then, maniniwala po tayo. Kasi minsan, meron po tayong doubt. Nagkakaroon po tayo ng yun ang ini-implant sa atin ng kaaway. Totoo ba yung Diyos mo? Totoo ba yung Diyos mo? Bakit hindi ka pinapakinggan? Katulad po nung nangyari sa akin. Tignan mo nga, nag-prepare ka ng message mo, tapos yung asawa mo. But I praise God because of that faith that we have, na pagtagumpayan po namin yon. And truly, again, salamat po sa prayers ng mga kapatiran natin, yung concern po ng bawat isa. Amen? We will undergo testing. Huwag po tayong ma-surprise. Lalo na po kung tayo ay patuloy na nagkukumit sa ating Panginoon, sa kanyang gawain, sa kanyang ministry, di ba? Surely, yung kaaway po is naandyan lang. Sabi nga po, may nabasa po ako. Sabi niya, faith without test. Ano yun? Mamaya, nandito po siya. Nalimutan ko po yun eh. Pero mamaya po. Yun. Faith is not faith until it is tested. Di ba yung paniniwala mo, yung pananampalataya mo, hanggat hindi natitest yan, hindi yan pananampalataya. Amen? Di ba? Pagka hindi pa yan na-test, katulad pa halimbawa, pag bumili ka ng Toyota, yun, subok na po yun. Tested na talaga yun. Di ba? Kailangan i-test mo muna, katulad ng mga Range Rover na yan, kung totoo nga ba na maganda. Tsaka, iti-test mo muna siya, tsaka mo siya bibilhin, di ba? Faith is not faith until it is tested. So lahat po tayo, yung faith natin, tinitest yan. So maging handa po kayo. Be prepared. Saan? Sa pananalangin, to our prayers, and through reading His Word daily. So lahat po tayo, I know, meron po tayong personal na devotion. Araw-araw po, di ba? Sino po dito yung once a week lang nagdi-devotion? Wala dito nun. Wala po dito nun. Amen? Lahat po tayo, I know, we have that daily devotion. Sa umaga man yan, sa tanghali man yan, o sa gabi man yan, as long as we have that devotion, meron tayong komunikasyon sa ating Panginoon. Amen? Faith depends less on our journey. Hindi po nasusukat yung ating pananampalataya sa mga problema, sa sitwasyon natin. Hindi po yun nasusukat. Ang nasusukat po, yung pananampalataya natin sa ating pamumuhay.
our spiritual life. Doon po nasusukat kung gaano kalalim yung ating pananampalataya. Meron pong isang pastor, sabi niya, ang mga pastor daw po is parang mga pump. Minsan sila po ay napapagod. They run dry. They're empty. Pero may nagpaalala po sa kanya. Sabi niya, if you run dry and empty, dig deeper. Lalo kang lumalim. Sa ating, yung poso. Sabi nga po, pag nararamdaman po, when we feel empty and dry, let's go deeper to the Word of God. Lalo kang magbasa, manalangin, at maniwala ka sa ating Panginoon. Kasi yun lang po ang pwede nating gawin when we encounter problems, trials in our life. Sigurado mai-empty po tayo. Madadry tayo. But praise God that we have our fellowship, we have this service, and we have to go deeper, dig deeper into the Word of God. Ang gusto ko lamang pong sabihin dito sa believe in God is that faith need to dwell in God. Sige, yan. So, if we want to believe in God, let's have that faith. Faith need to dwell in God. Faith is putting out entire trust in God. Buong buo na pagtitiwala sa ating Panginoon. And faith is surrender. Isuko po natin ng buong buo ang ating buhay sa ating Panginoon. Hindi 90, kailangan 100%. We have to surrender to our Lord Jesus Christ. And that we should believe in God. Amen? So una po call on to God. Pangalawa po is, when we call Him, we will believe. Maniniwala po tayo. So, basic lang po, no? Di ba? Basic lang po yung aking sinishare ngayon. But sometimes, nakakalimutan po natin mga bagay na ito. Kasi, yung kaaway will try to hide all those blessing. Bigger mountain, sabi nga, will shadow us. Red Sea, we'll see, makikita po natin yung Red Sea, but God will do something greater in our lives. Breakthrough will come if we call on to God and if we believe in God. And the last po is waiting. Wait on God. Ito po minsan yung napakahirap gawin. Yung mag-iintay po, Sino pong dumaan na sa immigration dito sa Pilipinas? Ako po na-experience ko. Hindi ko naman po sa sinisiraan, but talagang when we waiting for our queue, di ba ang haba po yung line, minsan nauubusan po tayo ng pasensya. Napakaliit po na bagay, but minsan, ito po yung nagbibigay sa atin na iinis tayo. Kasi ang tao po is mainipin, Madaling mainip. Totoo po ba? Madaling mainip. Sa pila, lalo na sa pila. Hindi ako lang, kinikwento ko lang. Siguro wala po sa atin ito. Sa pag-iintay, while waiting, instead of mainis ka, magalit ka, mag-pray ka na lang. Diba? Advice lang po. Let's pray. Lord, na wag pong uminit yung ulo ko, lalo na sa traffic po minsan. Wag pong wag po akong mainis agad. Sabi po doon sa Psalms 27, wait on the Lord. Sa mga nananalangin po dito, may mga nagsishare po dito na for almost 10 years, nagpray po siya para sagutin ng Panginoon yung panalangin niya na yun. Diba? Tayo po, nanalangin tayo kanina. Lord, ang tagal naman ng sagot mo. Kanina ka lang naman nanalangin. Gusto mo agad-agad. Wait, sabi niya, wait on the Lord. Be of good courage. And again, sinabi niya, and He shall strengthen your heart. Inulit po niya, 2 beses niya pong sinabi diyan sa Psalms 27:14.
Sabi po doon, ano? Wait. Wait lang, sabi ng Lord. On the Lord. Maghintay po tayo. Magkaroon po tayo ng patience. While waiting, andun po dapat yung patience natin. Kasi kung wala po yung patience na yan, again, babalik po tayo dun sa idea na gagawa ka na naman ng sarili mong way. Patience, confident, trust in the Lord is the central idea of exhortations to wait on the Lord. Those who do not know the Lord will not wait on Him. Yung mga hindi marunong maghintay, hindi niya kilala ang Panginoon. And I'm sure, lahat po tayo, kilala natin ang Panginoon. Do we believe in God? Amen. Ang hina pa rin po talaga. Amen. Do we believe in God? Amen. So, mag-intay po tayo sa right timing ng Panginoon. Amen? If we ask anything according to His will, He hears us. Sa John 5:14, hindi ka na nilagay dyan, bro. We must be confident of God. Capable, sa kaya niya pong gawin, what He is capable of doing. Those who wait on the Lord do not lose heart in their prayer. So, kailangan patuloy lamang po tayong manalangin. Sa mga naghahanap po ng trabaho, manalangin lang po kayo. Sa mga naghahanap po ng partner in life, pray for the Lord, yung right person, di ba? Wag po natin intindihin yung age. Basta pag pinagkaloob ng Panginoon yan, ibibigay yan. Amen? Amen. So sometimes we might feel as though the Lord does not see or hear us. He's not answering our prayer. But, Lord, ang tagal-tagal ko na pong pinagpipray sa'yo. But still, yung sagot mo, wala pa rin po. And again, sabi ng Panginoon, wait. Wait lang. Kasi, minsan naiinip po tayo eh. Gusto po natin yung timing natin, yung gusto natin na sagutin agad tayo ng Panginoon. Yung will natin, hindi yung will ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, you have to ask the right motives. Baka mamaya mali yung motibo mo, kaya hindi sinasagot ng ating Panginoon yung panalangin natin. Kasi pag nagbigay ang Panginoon, yun ay perfect. Amen? Every good and perfect gift is from above. And also, He is preparing us. Baka mamaya dumating yung blessing na yun, ma-overwhelm ka. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. May mga, kwento lang naman po ito, may mga nagpipray, Lord, kung bibigyan mo po ako ng sasakyan, gagamitin ko po ito sa ministry. Sa kitchen po ako. Bakit sa kitchen? Para pag nag-grocery, ako po ang gagamitin. And pagka kailangan po ng Lord ng support sa transpo, magpapagamit din po ako. Basta bigyan nyo lang po ako ng sasakyan. So eto na, binigay na ng Lord. Nawala po siya sa church. Kwento lang naman po yan. Ang ibig ko pong sabihin, when we ask God, when we pray for something, matuto po tayong maghintay. Wala naman pong masama kung maghihintay po tayo. Waiting is not laziness, but kailangan po, meron pa rin po tayong gagawin. We have to do our part, di ba? Hiningi mo sa Panginoon, sige, gawin mo yung part mo naman at ibibigay ng Panginoon kung ano yung nararapat sa iyo. Sabi nga ng Panginoon, wait. Mag-intay tayo. Matuto po tayong mag-intay nang merong mahabang pasensya. Minsan naman, ipinagkakaloob na ng Panginoon niya. Bakit? Kasi kailangan mo na eh. Katulad po ng yung prayer namin, Lord, we need your healing. And then, the Lord give it to Sisnet. Napakarami na po niyang pinagdaanan. Alam po natin yung story niya. Madalas po siyang tumayo dito at magpatotoo. Because she want
give glory kung gaano po kumikilos ang Panginoon sa buhay natin. Amen? While waiting, sabi nga po, things goes worse. Habang naghihintay po tayo, parang pasama, palala ng palala. Pero sa pagtsatsaga po natin, it will be better. Katulad po dun sa story ni Moses. Naghintay po siya. Di ba? Naghintay po siya. Si Joseph, naghintay po siya ng mahabang panahon. Ano pong ginawa sa kanya? Halos patayin siya ng kanyang mga kapatid. And then itapon siya at ibenta siya. And after that, breakthrough comes sa buhay ni Joseph. And even kay Moses. Gayun din po tayo. Di ba? Sa bawat isa po sa atin. Breakthrough, surely breakthrough will come in our lives. Basta matuto lamang po tayong manalangin. Unahin natin ang Panginoon. And then, sunod, we have to believe in God. And then third, we have to wait. Maghintay po tayo. Amen? So ano po yung breakthrough na napag-usapan po natin? 3 steps of faith. Una? Yung una po, ano? Yung pangalawa po? And pangatlo? Basic. Basic lang po siya. Doon, pakibalik po, Brad, doon sa ano. Yung wait on God, meron lamang, ang sinasabi lamang po diyan is, yung wait on, wala po diyan, wait on the Lord. Hindi, yung 3, ano niya, hindi na ilagay. Ayun. So, pakibasahin po natin ito sabay-sabay. 1, 2, 3. Wait on the Lord by trusting in Him. Wait on the Lord by seeking Him. Wait on the Lord through prayers. Amen. In conclusion po, to experience breakthrough in our lives, call on to God, believe in God, wait on God. Amen? Let's all rise po. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon. Truly, Lord, again, thank you for that reminder. Again, an encouragement to us, O God, kung sino ka sa buhay namin. Salamat po sa mensahe mo sa araw na ito. Salamat po sa iyong kapangyarihan at patuloy po naming maranasan. Truly, Lord, we praise you, we honor you, we glorify your name. Lord, remind us always who you are in our lives, na kami po ay manahan sa iyong banal na presensya, sa iyong salita, Panginoon, who give us strength, who encourage us, who protect us. And truly, Lord, anuman po yung pinagdaraanan ng bawat isa right now, we pray na ikaw, Panginoon, ang kumilos. Ikaw po ang makapangyarihan. Anuman po yung aming dinaranas sa mga oras na ito, Panginoon, right now, we lift them all up to you. Thank you, Lord, for hearing our prayers. Thank you, Lord, that truly you are our God. Salamat, Panginoon, sa mga pangako ninyo. You never change, O Lord God. Salamat sa iyong patuloy na pagsama, especially sa iglesia pong ito, Panginoon. Patuloy na ikaw po ang madakila. And truly, Lord, by your grace, we will experience breakthrough, Panginoon. I-prepare niyo po yung puso namin when that time come, nakahanda po kami, Panginoon, to receive your breakthrough in Jesus' name. And truly, Lord, again, salamat po sa iyong biyaya at sa buong araw po na ito, ikaw po ang makasama namin. We give you back all the praises, all adoration and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. To Jesus.